Minasan, konnichiwa. Magkakaroon ako ng iba't ibang guest kung saan i-share nila yung mga life experiences nila, yung mga naranasan nila, kabiguan, o mga naabot nila sa buhay. At pagkatapos ng programang ito, sana magkaroon kayo ng onting-onting time pa para makapagbigay ng comment down below para naman malaman ko din kung ano pa yung mga bagay na dapat kong asikasuhin or mga bagay na dapat kong pagandahin palalo para naman mas balik-balikan niyo ako. Wala na akong boundaries. Yeah. Yun. Humuhugot na siya, di ba, guys? Alam mo sa sarili mo na sumusuporta ka na walang boundaries. Sa sarili mong salita, paano mo nararamdaman na, ay, sumusobra na ako? Kasi nababurnout ako madalas. There's a time na bigay ko lahat. Pag may mahal ako, may kaibigan ako, talagang bibigyan ko sila ng oras, panahon, pagmamahal, na minsan nakakalimutan mo yung sarili mo. Yung salitang burnout, ewan ko lang kung sa Pilipinas talagang, 'di ba, yung salitang 'yan kalat na rin. Pero paano mo maipapaliwanag sa ibang mga tao yung salitang burnout at paano nila maiiwasan na umabot dun? Dahil nga sa na-experience mo na. So burnout is basically minsan nako-confuse ka na dun sa mga goals mo in life. Napapagod ka literally, mentally, physically, emotionally. Nagiging masyado ka ng emotional. So, ang best way kasi na iwasan yun, although I'm still on the process of doing things na kailangan mo rin mag-rest, you have to take a break. Kung tingin mong pagod ka na, wala namang masamang magpahinga. Which is, pinag-aaralan ko pa rin. Pagdating kasi sa burnout, guys, talagang minsan kahit pa alam na natin sa sarili natin na nabu-burnout tayo, minsan mahirap talagang ibalanse, 'di ba? Ibalanse kung kailan ka hihinto, lalo na katulad niyan, si Miss Rian, talaga napaka-supportive nitong taong 'to. As a single mother, ano yung pinakamahirap na hindi mo kayang balansehin sa ngayon? Sa ngayon, Yes. ang dami, napakarami. Siguro dahil nasa YT tayo, it's really time-consuming, lalo na nagsisimula pa lang akong paangitin yung channel ko. There are times na talagang reality, hindi tayo magpapanggap na nakukuha niyo yung oras ko para sa mga kids ko. Alam mo yung parang, yung normal na ginagawa ko, hindi na ako nakakanood ng TV. Dati mahilig akong, kaya ako na-inspire mag-YT kasi gusto kong mag-vlog. Na-inspire ako sa mga vlogger, sorry. Kaso, ngayon hindi na ako nakakanood ng vlog. You know, lahat ng bagay minamadali ko and lahat kailangan kong gawin. Paano mo naman ipapaliwanag sa mga taong hindi nakakaalam kung paano ka mag-multitasking? Okay. Paano mo na nasasabay-sabay ang mga bagay na yan? So, ikwento ko muna kung paano ako nag-multitask. So, when I get up, syempre basically you do everything sa house. Naglilinis, nagpe-prepare ng breakfast and all. So, aside from that, I have a running business. So, nagwa-YT pa ako. So, merong minsan na nakikinig ako, nagsusupport ako, may kausap ako sa telepono, tapos naghuhugas ako ng pinggan, at the same time nagluluto ako, at may nakasalang sa washing machine. O, di ba? Tapos, Sana. sisigaw ka pa kasi magugulo yung mga anak mo or paliliguin mo sila. Basically, that's from 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. Yung pa lang yung 9 to 10 ko. Pagdating dun sa sinabi mo katulad yan kanina, di ba? Yun yung pinakamahirap. Pero, as a single mother, paano mo naaasikaso din yung sarili mo at the same time asikasuhin yung nasa loob ng bahay? Ano yung mga pwede mong ibahagi sa mga katulad mo rin na single mother na para sa'yo, eto ako, at ano naman yung pwede mong sabihin sa kanila na gayahin nyo or wag nyong gayahin? Yeah. So, hindi naman lahat ng time na babalanse ko. Hindi lahat ng time na asikaso ko yung sarili ko. Minsan talaga pagkagising mo, hindi ka na nakapagsuklay, hindi ka na nakapaghilamos. Pero that's very wrong, okay guys? Kasi yun nga yung nagkakause ng burnout yung napabayaan mo yung sarili mo, mapabayaan mo yung health mo. Ang tandaan nyo, pag hindi nyo inilagaan yung sarili nyo, wala kayong maibibigay. Basically, kahit pa paano, di ba,
maligo ka naman, magsuklay ka naman. And ako, kung makakalabas ako ng bahay, hindi ako lumalabas ng hindi naman ako nakaayos. Yung sa mga Diba? babae dyan, kung hindi ka lumalabas ng bahay, mag-lipstick ka lang, magpulbos ka lang. Konting presentable naman. Yan, katulad ng sinasabi ko guys, lagi yan, di ba? So sa mga girls, katulad ng sabi ni Rians, di ba? Hindi naman purkit nanay ka na. Hindi naman purkit, di ba? Ang dami mong ginagawa sa buhay. Sometimes it takes 5 minutes, di ba? Kasi kung hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin, paano mo aasikasuhin yung loob ng bahay with a smile or yung may pagmamahal? Kung hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin. Yan, di ba? Ang lalim, di ba? Oo, Eh, para paano naman mo- sa mga boys, ano naman pwede mong ibahagi sa kanila? Di ba? Na ano yung mga dapat nilang gawin para naman hindi masyadong ma-burn out ang kanilang mga misis sa bahay. Yun. Kasi ganito, huwag kayong magtaka. Yung iba kasi sasabihin nila nalolosyon yung mga misis nila, napabayaan yung sarili nila. Yung misis no 24/7, kahit walang trabaho yan, nagtatrabaho yun sa bahay, mas mahirap ang trabaho sa bahay, mas mahirap magpalaki nung habang nagtatrabaho kayo, yung asawa niya nag-aalaga, nagluluto. Trabaho yun Huwag kayong magtaka kung nalosyang sila kasi ibig sabihin nun, hindi nyo sila naaalagaan. Alagaan nyo din sila. At kung gusto nyong magkaroon ng mga tips kung paano magkaroon ng romance ang inyong pagmamahalan o ang inyong pagsasama, panoorin nyo yung number 1 episode ko. So, yan. Pero 'di ba, magde-devil's advocate na naman ako dito. Naririnig natin yan lagi, 'di ba, na pag sinabing, 'di ba, kayong mga boys, hayaan nyo naman yung mga girls, tulungan nyo yung mga girls, 'di ba? Pero at the same time, hindi ba dapat bilang may bahay, kailangan magkakaroon ka ng pananaw o balanse kung paano mo babalansehin yung trabaho sa bahay kung nagtatrabaho ka. Pero usually, most of the time, sometimes observation lang to girls, wag kayong magalit dyan kung sino pa yung housewife, yun pa yung walang time. Kung sino pa yung working mom or working wives, at the same time, meron pang trabaho sa bahay, yun pa yung kaya nilang asikasuhin yung sarili nila. So, ano yung masasabi mo dyan? Kasi minsan ganito, di ba? Siyempre, normally, pag working mom ka, maasikaso mo talaga yung sarili mo kasi you have to go to work. Di ba sabi ko nga sa'yo, even if pagod na pagod ako, kung lalabas ako ng bahay, mag-aayos naman ako kasi ayokong maging mukha namang nalosyang no, regardless of what my status is inside the house. Ayokong sasabihin na, ano ba yan? Nasa sa inyo rin kasi yon. Okay? Exactly. Nasa sa inyo rin yun. Kung aayusin niyo yung sarili niyo, huwag naman kayong magpakain doon sa sistema na, kung pinabayaan kayo ng asawa niyo, papabayaan niyo na rin yung sarili niyo. Ano yan, Hugot? Hugot ba yan? Hugot pa rin yan. No offense, but this is my real experience. So, opinion ko lang to. Mas maraming work rin kasi sa bahay compare sa work sa career. Ngayon naman, compare ako sa girls. Yan Di ba sinasabi ng mga guys, pagod na ako sa trabaho. Pag uwi ko naman, dapat sana wala ka ng trabaho. Sa panahon ngayon, di ba, usually, mom and dad, parehas nagtatrabaho. Pero bakit sometimes, minsan, kailangang pagdating sa bahay, always girls lang ang magtatrabaho? Pero kasi ako, guys, hindi ko maire-relate yung experience ko kasi I've always been doing something At the same time, nag-YouTube ako. At the same time, nag-aalaga ako ng anak. One of my kids, may autism siya, so may special needs siya. So, napakaraming kailangan gawin. So, hindi ko maibe-base yung sarili ko dun sa housewife lang na napapagod yung husband. Kasi I've been a single mom for like 9 years already. Pero syempre guys, hindi ako perfecto. Sumasablay rin ako, tinatamad rin ako. Alam mo yun? Nangyayari yun Hindi, it's okay not to be okay It's okay to not be okay or it's okay not to be okay. Alin ang tama? Wow, it's Wow, okay ang na lalim yan, Nansky. lahat ng tao nagkakaproblema, lahat tayo. Even I see me, kayong lahat siya. Meron tayong mga sariling problema na dinadala. May time na talagang mabigat So, I'm saying it's okay not to be okay. Or is it okay not to be okay? Hindi ko alam tamang spelling ng okay. Ang buhay ay pataas-baba. So, minsan, kailangan mong makaramdam. 'Di ba? Okay lang na maging hindi okay. Pero, ito yung lagi ko sinasabi din kay Don't Rian. stay there.
Oh, don't stay there. Ask our guest, are you giving yourself a chance to meet your future partner from YouTube, or are you open to this opportunity to meet Mr. Right? So, not at the moment. I think I had enough failures in relationships and all. Kasi parang, yun nga kasi nauubos ako as a person when I love someone. Kailangan ko munang turuan yung sarili ko to have Correct. boundaries. Kasi nga, di ba, paano ka mamahalin ng isang tao kung ikaw mismo hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, kung di expect mahalin ka ng ibang tao kung ikaw mismo sukan-suka ka sa sarili mo, di ba? Oo. Wag mo ako paiyakin, no? Ang ganda-ganda ng makeup ko. Charot. Pero hindi, kumbaga sa ano, kumbaga yung technology ngayon, marami na talagang nagkakaroon ng love story. Dito, virtual first, 'di ba? Minsan dito sila, hindi na nga halos yung katulad back in the day, 'di ba? Mm. Na yung mga partner ninyo kapitbahay nyo lang. Ngayon, minsan nasa halfway across the world, 'di ba? Mga future partner because of the internet. Kailangan bigyan nyo ng mga chance yung sarili nyo na i-open yung self nyo, 'di ba? Ito real talk to Minsan may mga pagkakataon na hindi tayo compatible sa sarili nating lahi.